Naniniwala ka ba sa engkanto? Nakakakita ka ba ng engkanto? Ang kwento nating ito ay tungkol sa isang balot vendor na may suki siyang engkanto. Pero bago ang lahat, huwag kalilimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat. Simula. Sa malawak na lungsod ng Cebu, may isang binata na nagngangalang Lyle. Dati siyang simpleng balot vendor na kilala sa kanilang barangay dahil sa kanyang masarap na paninda. Si Lyle ay laking Cebu City at lumaki sa simpleng pamumuhay. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang maghanap buhay kahit sa murang edad. Lumaki siyang naglalako ng balot sa gabi, paikot-ikot sa mga kalye ng lungsod. Si Lyle ay palaging masipag at magiliw sa kanyang mga suki. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang masayahin at matiyagang binata. Kahit pagod sa maghapong paglalako, hindi nawawala ang kanyang ngiti sa bawat suking lumalapit. Ang unang pagkikita. Isang gabi, habang si Lyle ay naglalako sa isang tahimik at madilim na kalye, napansin niya ang isang kakaibang figura. Isang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang lalaki ay matangkad, maputi at tila napakaamo ng mukha. Hindi niya kilala ang estranghero, ngunit ang lalaki ay nagpakilalang si Datu. "Balot, boss?" alok ni Lyle sa estranghero. Ngumiti si Datu at bumili ng 3 piraso. Matapos magbayad, kinausap ni Datu si Lyle ng matagal. Marami silang napag-usapan mula sa mga alamat at kababalagan hanggang sa personal na buhay ni Lyle. Nang magpaalam na si Datu, sinabi niya kay Lyle, "Balikan mo ako bukas dito sa parehong oras. Maganda ang kwentuhan natin." Ang pagkakaibigan kinabukasan, bumalik si Lyle sa parehong lugar at oras. Andun muli si Datu, naghihintay. Naging suki ni Lyle si Datu at gabi-gabi silang nagkikita. Madalas ay maraming kwento si Datu tungkol sa mga engkanto, mga diwata at mga lamang lupa. Sa bawat kwentuhan nila, napapansin ni Lyle na parang laging bago ang mga sinasabi ni Datu. Parang napakadetalye at tila totoong-totoo ang mga kwento nito. Isang gabi, ikinuwento ni Datu ang tungkol sa isang engkanto na naglalakad sa kalagitnaan ng gabi, naghahanap ng kaibigan sa mga mortal. Ang pagdududa. Habang papauwi si Lyle matapos ang isang mahabang kwentuhan kay Datu, may napansin siyang kakaiba. Sa tuwing makakalayo na siya mula kay Datu, parang unti-unting nawawala sa kanyang isip ang mga detalye ng kanilang kwentuhan. Hindi niya may paliwanag, ngunit tila may kababalaghan sa bawat pagkikita nila ni Datu. Naisipan ni Lyle na magsaliksik tungkol sa mga engkanto. Nalaman niya na may mga engkanto na nag-aanyong tao upang makisalamuha sa mga mortal. Kadalasan, ang mga ito ay naghahatid ng suwerte o kamalasan, depende sa kanilang layunin. Isang gabi, nang papauwi na si Lyle matapos makipagkwentuhan kay Datu, napansin niya ang kakaibang paggalaw ng mga anino sa paligid. Para bang may mga matang nagmamasid sa kanya. Nagsimulang tumayo ang balahibo niya sa batok at nagmamadali siyang umuwi. Ang pagtatanong. Isang gabi, hindi na napigilan ni Lyle ang kanyang kuryosidad at diretsong tinanong si Datu, "Ikaw ba isang engkanto?" Ngumiti lang si Datu at sumagot, "Anong palagay mo?" Sa isang iglap, nawala si Datu sa kanyang harapan. Bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin at kinilabutan si Lyle. Napatunayan niya na ang matagal na niyang hinala ay totoo. Kinabukasan, hindi na bumalik si Lyle sa lugar na iyon. Ngunit hindi na rin niya nakita si Datu kahit kailan. Nagpatuloy si Lyle sa kanyang pagbebenta ng balot, ngunit hindi niya makalimutan ang kakaibang karanasan niya sa engkanto. Ang pakikipag-usap sa matatanda. Bumalik si Lyle sa kanilang barangay at kinausap ang mga matatatanda tungkol sa kanyang karanasan. Isang lola na kilala bilang si Aling Nena ang nagsabi sa kanya, ang mga engkanto ay may kapangyarihang magbago ng anyo at magpakita sa mga tao. Kadalasan, sila ay naghahanap ng kaibigan o naglalaro lamang sa ating mundo. Sinabi ni Aling Nena na may mga paraan upang hindi mapahamak sa mga engkanto. Huwag kang magsasalita ng masama tungkol sa kanila at laging magpasalamat sa bawat biyayang natatanggap mo, paalala ni Aling Nena. Ang pagbabago. Mula noon, naging mas maingat si Lyle sa kanyang mga suki. Bagamat mas marami pa rin ang bumibili ng kanyang balot, hindi na niya hinahayaang magtagal ang kanyang pakikipagkwentuhan, lalo na kapag gabi na. Lagi niyang iniisip na baka sa likod ng bawat ngiti at bawat pagbati, may nagtatagong lihim na maaring hindi niya maintindihan. Nagsimula ring magdala si Lyle ng anting-anting na bigay ni Aling Nena. Sinabi nito na ang anting-anting ay makatulong upang maprotekta laban sa mga masasamang elemento. Hindi na rin siya naglalako sa mga madidilim na lugar at palaging umiikot lamang sa mga mataong lugar.
ang mga bagong suki. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Lyle na may mga bagong suki siyang dumarating. Mga suking tila kakaiba rin ang dating. Isang gabi, may isang matandang babae na lumapit sa kanya at bumili ng balot. Matapos magbayad, ngumiti ito at nagsabi, "Mag-ingat ka, Lyle. Maraming nilalang sa dilim ang nagmamasid." Nagulat si Lyle sa sinabi ng matanda. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, nawala na ito sa kanyang paningin. Nagsimula muling kumabog ang dibdib ni Lyle. Alam niyang hindi pa rin siya ligtas sa mga engkanto. Ang bagong simula. Sa kabila ng kanyang karanasan kay Datu, si Lyle ay nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain bilang isang balot vendor. Hindi niya maiwasan na muling balikan ang mga nangyari, ngunit sa bawat hakbang niya, mas pinipili niyang magpatuloy at mag-ingat. Naging mas maingat siya, hindi lamang sa kanyang mga suki, kundi pati na rin sa kanyang mga kilos at galaw. Isang gabi, habang naglalako, napansin ni Lyle na may isang batang lalaki na palaging nasa gilid ng kalsada, nagmamasid sa kanya. Hindi niya ito pinansin sa simula, ngunit makalipas ang ilang gabi, lumapit sa kanya ang bata. "Kuya, bakit hindi ka na nagkukwento tulad ng dati?" tanong ng bata. Nagulat si Lyle sa tanong ng bata. "Sino ka ba?" tanong niya. "Ako si Kaloy. Lagi kitang nakikita dati na nagkukwento kay Datu," sagot ng bata. Ang pagkakaibigan kay Kaloy, naging kaibigan ni Lyle si Kaloy. Palagi itong sumasabay sa kanya habang naglalako siya ng balot. Sa bawat gabi, nagkukwentuhan sila tungkol sa maraming bagay. Si Kaloy ay tila isang normal na bata, masayahin palakaibigan at maraming alam tungkol sa mga alamat at kwentong bayan. Minsan, nagkuwento si Kaloy tungkol sa kanyang lolo na umano'y isang albularyo. Sinabi niya na ang kanyang lolo ay maraming alam tungkol sa mga engkanto at may mga paraan para protektahan ang sarili laban sa mga ito. "Baka gusto mong makilala ang lolo ko, Kuya Lyle. Baka matulungan ka niya," sabi ni Kaloy isang gabi. Nagdalawang isip si Lyle, ngunit dahil sa kanyang karanasan kay Datu, napagpasyahan niyang sundin ang payo ni Kaloy. Ang pagbisita sa albularyo. Isang araw, sinamahan ni Kaloy si Lyle sa bahay ng kanyang lolo na si Mang Andoy, isang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Malugod silang tinanggap ni Mang Andoy at agad na napansin ang kakaibang aura ni Lyle. "May nakikita akong mabigat na daladala mo, Hijo," sabi ni Mang Andoy habang pinagmamasdan si Lyle. "Marami ka ng nakasalamuhang hindi pangkaraniwang nilalang, hindi ba?" Napatango si Lyle. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari kay Mang Andoy mula sa pagkikita nila ni Datu hanggang sa pag-iwas niya sa mga engkanto. Ang mga engkanto ay maaring mabait o mapanganib. Ang mahalaga ay alam mo kung paano makikitungo sa kanila, paliwanag ni Mang Andoy. Ngunit kailangan mong protektahan ang sarili mo, may mga dasal at orasyon na makakatulong. Ang proteksyon, tinuruan ni Mang Andoy si Lyle ng mga orasyon at binigyan siya ng anting-anting na gawa sa sagradong kahoy. "Isuot mo ito palagi, Hicho. Makakatulong ito na ilayo ka sa mga mapaminsalang nilalang," sabi ni Mang Andoy. Nagpasalamat si Lyle kay Mang Andoy at sa gabing iyon, umuwi siyang mas kalmado at may pakiramdam ng kaligtasan. Isinuot niya ang anting at inisa-isa ang mga dasal na itinuro ni Mang Andoy bago matulog. Ang pagbabalik ni Datu makalipas ang ilang linggo habang si Lyle ay naglalako sa isang tahimik na kalye. Muling nagpakita si Datu. Ngunit ngayon, hindi na siya natakot. Ramdam niya ang proteksyon ng kanyang anting-anting. "Matagal tayong hindi nagkita, Lyle." Bati ni Datu na may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. "Oh, Datu, may kailangan ka ba?" tanong ni Lyle na pilit pinapanatili ang kanyang lakas ng loob. "Wala naman. Gusto ko lang sanang ipaalala sa'yo na kahit ano ang mangyari, may mga bagay na hindi mo maiiwasan," sabi ni Datu habang dahan-dahang lumalapit. Ang tapang ni Lyle. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Lyle. "Alam ko na ngayon kung paano protektahan ang sarili ko, Datu. Hindi mo na ako kayang takutin tulad ng dati." Ngumiti lamang si Datu at tila nawala ang kanyang mapanlinlang na anyo. "Hangad ko lamang ay ang iyong kaligtasan, Lyle. Hindi lahat ng engkanto ay masama, ngunit kailangan mo ring mag-ingat. Paalam, kaibigan." Sa huling pagkakataon, nawala si Datu sa harapan ni Lyle. Ang bagong panimula. Mula noon, hindi na muling nagpakita si Datu kay Lyle. Ngunit ang kanyang mga alaala at karanasan ay nagsilbing babala at gabay sa binata. Naging mas maingat si Lyle sa kanyang mga kilos at patuloy na nagdasal ng mga orasyon na itinuro ni Mang Andoy. Si Lyle ay naging mas matagumpay sa kanyang negosyo. Naging masaya siya sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya nakakalimutan ang mga aral na kanyang natutunan mula sa kanyang pakipagsalamuha sa mga engkanto. Ang pagsalaysay.
Isang gabi, habang nagpapahinga si Lyle matapos ang maghapong paglalako, naisipan niyang isulat ang kanyang karanasan. Isinulat niya ang bawat detalye ng kanyang kwento mula sa unang pagkikita nila ni Datu hanggang sa kanyang pagbisita kay Mang Andoy. Naisip niya na mahalaga itong maibahagi sa iba upang magsilbing aral at babala sa mga susunod na henerasyon. Sa kanyang pagsusulat, muling bumalik sa kanyang alaala ang mga mukha at kwento ng mga nilalang na kanyang nakilala. Ang mga engkanto, bagamat hindi lagi nakikita, ay bahagi ng mundong kanyang ginagalawan. At sa bawat kwentong kanyang isinusulat, muling nabubuhay ang mga alaala ng nakaraan.